Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Marcoleta po, nakatakda po ang dinggin. Yun pong suspension case o pagsususpindi kay Senator Marcoleta. Nakatakda po to sa August 18 at sa September 3 naman po ay nakatakda pong pag-usapan yung pagpapiyansa nito ni Senator Marcoleta. Ngayon, sasabihin nyo, bakit magpapiyansa non-bailable nga? Depende nga po yun, kahit po non-bailable yung ikinaso, kung wala naman pong matatag na ebidensya laban kay Senator Marcoleta o sa sino man pong nagsampa ng kasong non-bailable, pwede pong payagan. Depende po sa appreciation ng korte. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po si BBM, mag-i-endorso daw po ng kandidato na anti-corruption. Kasi gusto niya raw tuloy-tuloy yung paglaban. Hindi mo alam kung nagko-comedy si BBM. Para daw may magtutuloy ng sinimulan niya na paglaban sa korupsyon, no? So naniniwala po si BBM na talagang siya po ay anti-corruption. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po si BP Sara. At saka hindi raw po naniniwala si BBM, no? Wala raw siyang pake sa mga survey. Yun po siguro ang isa sa dahilan. Bakit nagka-leche-leche tayo? Dapat siguro naniniwala kay sa survey. Okay. Alam mo, wag mong suluhin yung Gerald Crisaldo. Isa-isa lang. Yung mga comment mo na yan, comment mo na nung kanina, comment mo pa kahapon. Bigyan mo naman yung iba ng pagkakataon na mag-comment. Kung totoo nagta-type ka kasi makakasingit yung iba di ba? Wag nating kontrolin yung comment section. Lalo na yung mga paulit-ulit. Nabasa ko na yung mga comment mo na. Dapat pabago-bago tayo. Okay? Okay, pag-usapan din po natin, ito pong sinabi po ng legal team ni BP Sara na hindi po dapat sinasampahan ng kasong kriminal ang mga impeachable officials. Dahil kaya nga sila, para saan pa po yung impeachment kung pwede pa rin po silang kasuhan ng mga kasong kriminal, labas po sa impeachment. Ito nga po, iba pa no? Sabay pa. Nakasalang na sa impeachment si BP Sara, nakasalang pa rito isinalang pa sa Regional Trial Court. Kaya hindi po nararapat sa tingin po ng mga abogado ni BP Sara. Hindi po yun dahil sabay. Kung hindi, mismo po yung mga impeachable officials, dapat po hindi po yan sinasalang sa mga kasong kriminal. Yan po mga pag-usapan natin at iba pang balita. Pag-usapan din pala natin yung tungkol po sa yung pong dito po sa hindi lang po pala si Mig Subiri. So si Mig Subiri po nung 2024 tapos sa 2025 naman po ay meron din pong tinatawag na leadership fund. Ito pong si Chis Escudero. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin. Ang sarap magkape, no? Unahin na po muna natin kung ano yung nauna na lang. Ito po.
matindi talaga 'to si ano 'no, si Redon 'no. Yung atake ni Redon araw-araw, maya't maya, kahit wala na pong sense, eh, 'no. Okey, sabi po niya, binabanatan niya si BP Sara kasi po si BP Sara umattend dito po bilang suporta sa kanyang kapatid. Dito po sa death threat na sinampa sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Ang question ko, bakit minamasama to ni Redon, no? Parang sinabi niya, eto sinabi ni Redon, parang like brother, like sister po ito. And the question of the nation is, does it actually run in the family? Okay, masyadong tutok na tutok kayo sa grave threat. Ang dami pong nagaganap na pagnanakaw sa gobyerno. Alam niyo po yung death threat. 'Di ba, pambarangay lang nga dapat yan, eh, kung tutuusin, 'di ba? Pambarangay lang sana yan. Kaya lang, wala kasi kayong maibato kay BP Sara na malawakang pagnanakaw. 'Di ba? Kaya kung ano-ano na lang na maliliit na bagay. Eto po, sumuporta lang si BP Sara sa kanyang kapatid. Masama na po bang suportahan yung kapatid mo, samahan mo sa korte? Oh, ganyan po sila, eh. Lahat-lahat na lang. Lahat-lahat na lang may maibato lang. Okay, ito po, minsanan lang po kasi tayo nakakadinig ng balita kaya hindi po natin masyado napipicture si Senator Marcoleta ngayon kasi nakakulong. Wala po tayong nababalitaan, parang meron news blackout, eh. Kaya ngayon pong meron tayong balita, kaget na kaget natin. Ito po ang balita, update po, maliban po sa medyo nagkaroon po ng tension, no, dahil po sa pag-awat ng mga BJMP official, no, dito po kay Congressman Mike Defensor. Alam niyo yung ginagawa ni Mike Defensor, nahalata na siguro nila na sinasamantala ni Senator Mike Defensor yung pagsasalita po. Opo, Senator, sana po makasama siya sa lineup ni BP Sara. Kasi sobra na yung kanyang sakripisyo din, eh, di ba? Order po sa kanila yon na wag pagsalitain, lalong-lalo na po si Senator Mike Defensor, di ba? Okay. Sa madaling salita, yung pagpipigil sa kanya, nagkaroon tuloy ng komosyon kasi talagang literal literal na tinatakpan yung bibig. Gustong awatin sa pagsasalita, eh. Literal po na pipigilan na magpahayag si Mike Defensor. Kaya syempre papalag naman si Mike Defensor. Anyways, yun nga, no, sana naman ang pangit na nga ng optics na nakaposa sila samantalang nasa loob na sila ng building ng ano. Tsaka ang daming bantay, imposible naman tumakas yung hindi naman pangkaraniwang kriminal yan. Okay. Kaya po, si Senator Marcoleta naman, ang latest po sa kanya, magkakaroon po ng scheduled hearing. Una po sa August 18. Ito po yung preventive suspension sa kanya bilang senator. Dito po ko takantaka, eh. Bakit po si Senator De Lima wala na po naman pong suspension? Nakulong po ng 7 taon si De Lima. Hindi naman po siya sinuspindi bilang senador. Tuloy-tuloy po yung kanyang pagiging senador. At hindi rin po siya nakatakbo pa po siya, di ba? Talo nga lang. Ang problema, bakit iba po yung tingin dito kay Marcoleta na kailangang suspendin? Kasi po, pag suspended po si Marcoleta, hindi po siya makakalahok. Hinihirit po kasi ng mga senador na makalahok si Marcoleta. Alam niyo po, malaking bagay po si Marcoleta kasi nadudungo o dinudungo, minamaliit ng mga prosecution, lalong-lalo na po ni Kapunan, porket tumatawa si Chis Escudero,
Pag naroon po si Marcoleta, hindi po nila magagawa yung mga pang-uurot nila dyan sa sa mga judges. Ginagawa nila parang pinamumukha nila Lorna Capuna na kayang-kaya nila yung mga judge. Oh. Sana naman po, wag niyo naman wala naman pong kinalaman yung kaso niya. In fact, wala nga po talaga dapat siyang kaso. Oh, at hoping sa September 3, mapagbigyan po yung bail ni Senator Marcoleta. Kung yung mga involved nga, yung palibasa, kaalyado si Ramon Revilla, di ba? Kaalyado ni BBM, nakalaya sa bail. Yun, may nagtuturo talaga sa kanya. Meron talaga nagsasabi na binigyan siya ng porsyento dyan sa flood control dyan sa Bulacan. May nagbibintang talaga sa kanya. Dito po, sino po nagbibintang? Ang pinagbatayan nyo kay Marcoleta, yung sinabi niya, yung inamin niya, na siya ay binigyan ng campaign contribution. Dito po, sa kaso po ni Ramon Revilla, pinagbibintangan siya na siya po ay may binigyan ng porsyento, nakalaya. O, isa pa po, bahagi yung kay Ramon Revilla ng malawakang pagnanakaw sa gobyerno, yung flood control. Si Marcoleta po walang kinalaman sa flood control. Kung may kinalaman man si Marcoleta sa flood control, siya po ang masugid na nag-imbestiga. Gustong malaman o gustong mabulgar kung sino po yung tunay na mastermind. Yun yung pagkakaiba . Yun yung nakikita natin na kaya karapat dapat po, alam niyo po, malaking bagay po si Senator Marcoleta. Mag-aalamiriam po yan. Yung tipong lahat ng nakikita niya na hindi naman karapat dapat, senator judges, hindi mo na naman naiintindihan, boy sira. Hindi lahat ng tumanggap ng pera ay illegal. Sweldo nga, tumatanggap ka ng pera . Kung may trabaho ka lang, boy sira. Illegal ba yun? Campaign contribution, magbasa ka. Ang campaign contribution ay hindi illegal. Alam mo ba kung bakit siya kinakasuhan? Dahil hindi niya raw diniklara. Yun lang naman yung pagtatalo dun. Campaign contribution mismo ay hindi illegal. Ang campaign contribution po ay legal na bagay. Pwede kang bawal pong tumanggap ng pera maliban. Hindi. Eto nga, papaliwanag ko sa'yo kasi ang tagal mo na nanonood dito, ayaw mong pakinggan . Eto, papaliwanag ko sa'yo, sana maunawaan mo na to . Kasi lahat dito naunawaan . Bawal tumanggap ng pera ang government employees maliban sa campaign contribution. Ano yung sinabi ni Marcoleta na tinanggap niya? Saan niya ginamit? Sa kampanya. Hindi mo pala naintindihan yung kinakaso sa kanya. Ang kinakaso sa kanya, bakit hindi niya diniklara yan kung campaign contribution? Sinabi nga ng COMELEC na nagbago na ng batas. Kaya, sa pagbabago ng batas, wala nang nilabag na batas si Marcoleta. Kung hindi mo pa rin naintindihan yan, eto ang sasabihin ko pa sa'yo. Same kaso, 75 million, absuelto si Marcoleta sa COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, walang nilabag na batas. Bakit nakasuhan pa rin? Kasi nga mag-impeachment na . Pag biruin nyo si Robin Padilla na lang. Eto po, mag-aminan tayo. Di hamak na mas matalino, mas mag-aalam sa batas, mas magaling sa batas si Marcoleta kaysa kay Robin Padilla. Kay Robin nga, hirap na sila . Kay Marcoleta pa kaya. Alam kagad nila yan na kung ang balakid nila para ma-impeach si BP Sara, pangunahing balakid nila si Marcoleta. Kasi sinong
makakakontra pagdating sa batas kay Marcoleta. Kaya siya talaga tinarget. Kaya sana po mapagbigyan na pag napalaya yan through bail, kawawa po yan si Kapunan. Masesermonan po yan. Kasi walang naglalakas loob kay Kapunan na sitahin eh. Okay. Manalangin na lang po tayo lahat na sa September 3, mapagbigyan po yung bail niya. Tsaka sa August 18, ay hindi po manaig yung suspension. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Okay. Ito po si BBM. Nagsabi po na una, wala daw po siyang pake. I don't really worry about surveys. I see them but it doesn't make any difference. Ayon pa po kay BBM, hindi raw po naapektuhan ng survey yung kanyang mga polisiya at saka yung kanyang mga gagawin. Alam mo, Mr. President, yan yung pagkakaiba nyo ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, marunong silang kumapa kung ano po ang kagustuhan ng tao. Alam nyo, campaign promise ni Tatay Digong yung federalismo. Maganda po yung federalism eh. Kaya lang, ano po sabi ni Tatay Digong? Hindi pa handa ang Pilipino, mga Pilipino. Marunong siyang makinig sa mga Pilipino. Hindi nga nila naintindihan. Marami pong Pilipino hindi po naintindihan yung federalism. Hanggang ngayon, kahit po sa inyo, marami po sa mga viewers natin, hindi pa rin po gaanong gagap kung ano po yung federalism. Di ba? Kaya hindi tinuloy ni Tatay Digong. Marunong siyang makinig eh. Meron pa siyang isang panukala na nakalimutan ko na, maalala ko yan hanggang bukas, na hindi niya tinuloy dahil sa pakikinig. Sana hindi po yung lahat ng survey. Alam naman ni BBM kung ano yung tunay na survey at yung peking survey. Kita niyo yung lumabas na tinalo ni Lenny si BP Sara. Sabi ko nga, ang question ko nga, may naniniwala ba ron sa Okta? Pero hindi nyo po pwedeng i-ignore, Mr. President, yung survey. Kasi scientific po yan eh. Yung totoong survey, yung kapanipaniwalang mga survey, scientific po ang pagkakagawa sa survey. Hindi nyo po pwedeng sabihin na wala kayong pakialam. Kaya hindi popular. Kaya hindi popular. Dahil yung mga ginagawa mo, halimbawa po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung nakinig kayo sa mga tao, yung sa damdamin ng mga tao, pwede naman kayo mismo magpa-survey. Ang pa-survey po, pwede na, hindi naman po lahat ng survey binobroadcast eh. Karamihan po ng mga politiko na nagpapasurvey, hindi naman po yan na babalita yan. Halimbawa, presidente, gusto niyang alamin lang ang gusto ng mga tao. 'Di ba? Ano ba ang gusto ng mga tao? Impeachment o flood control investigation. Malamang ang lalabas, flood control investigation. Yun po yun eh. Kaya po pala kayo ang layo-layo nyo sa katotohanan kasi bagamat scientific yung mga survey, hindi po kayo naniniwala. Kaya, sino pinaniniwalaan nyo? Si Auntie Claire? Kaya talagang wala kayong guide. Yun po yun eh. Okay. Kaya wala po kayong kaide-ideya kung ano po nararamdaman ng tao. Halimbawa, ito na lang yung leadership fund ng Senado. Tignan niyo po yung katwiran ni Auntie Claire dyan. Castro, iginiit na walang alam si Marcos Jr. sa umanong 24 bilyong leadership fund sa Senado. Kung alam ng Pangulo yan, hindi mangyayari yan. Alam nyo, gusto po kayong ilusot ni Auntie Claire eh. Ang problema, mas malala po yung palusot nyo. parang sinasabi ni Auntie Claire,
Hindi alam na ang pag-amin po na hindi nyo alam yung leadership fund ay pag-amin po yan ng talagang pirma lang kayo ng pirma ng mga ng budget. Hindi nyo talaga sinusuri, hindi nyo talaga tinatanong. Wala po kayong pakialam sa pagbabudget. Hindi po kayo nakikialam. Dapat po yung budget ng Pilipinas, galing po sa Pangulo yan, supposedly. Alam niyo yun? Kayo ang nagbibigay ng direksyon. Pag sinabi niyo po na wala kayong alam sa naganap sa budget, kayo po huling mese. Sa Malacanang po nagmumula yung budget. Yung proposed budget po nagmumula po sa Malacanang. Paano hindi nyo malalaman yung budget? Mali po ako ng pang-intindi. Ang akala ko po, isang beses lang po yung leadership fund. Iba pa pala yung kay Subiri na ang nagamit. Magkano ba yung nagamit kay Subiri? Ang nagamit po ni Subiri ay 13.29 billion at iba pa po kay Chis Escudero na ang nagamit ay 20 So meron po sa kanilang 24 billion. Panahon po ni Subiri 13.29 billion lang po nagamit sa leadership fund. Samantalang panahon ni Escudero 21 billion. Ngayon, ano po ito? Bakit po lumalabas ito? Ang tingin ko diyan, no? Pinapaalalahanan, oy Jake Serrano, bilang ang nilalagay mo, wag ka mag-flood. Ang tingin ko diyan, pinaalalahanan yung mga senador, oy mga senador, luminya kayo. Mukhang balak nyo mukhang balak nyong si BP Sara ay i-absuelto. Pinapaalala ko sa inyo, may hawak kami. Hawak namin yung mga pwede nyong ikapahamak. Paalala lang yan. Kita nyo. Nahalata nila si Chis Escudero eh. Anong ginagawa ni Chis Escudero sa pareha siya eh. Minsan panag siya dito sa prosecution, minsan panag siya sa depensa. Ayaw nila niyan na si Escudero ay parehas. Gusto nila si Escudero, alam nyo na. Di ba? Kaya, pag hindi ka luminya, ngayon makikita po natin, ngayon nilabas nila tong leadership fund na to. Titignan natin ngayon kung matatakot yung mga senador. Kasi, nung lately, nawala na yung mga maiingay na senador. Si Robin Padilla. Si Robin Padilla na lang. Mukhang napaalalahanan. Oy, meron kayong mga problema sa Taguig. Namimiss ka namin, Senator Alan Peter Cayetano. Bakit parang hindi na kayo nagtatanong sa Senate? Paalala ba yun sa Taguig? May nagpapaalala po ba sa inyo sa Taguig? Aba. Roel Domingo, thank you very much. $199. Alam nyo, ang taas mo sa survey, Alan Peter Cayetano. Kaya ka mataas sa survey kasi isa ka sa inaasahan namin na magtatanggol kay BP Sara dyan sa Senate. Lately, parang si Binoy na lang, si Robin Hood Padilla na lang nagtatanggol. Apektado ka ba ng tagig-tagig? Sana hindi. No? Sana hindi kasi ikaw talagang isa sa inaasahan namin dyan. Kayo ng kapatid mo. Ano ba? Malabo ba yung ating
Maraming salamat sa mga nagpaalala. Thank you very much kay Roel Domingo na nagbigay ng 199. Gawin muna natin tong moderator si Roel Domingo. Yan. At saka maraming salamat din kay Jonathan, hindi, kay KBJKU. May flu lang. Wag natin. Nagkasakit lang pala. Masyado ka ba dong, Nagkasakit lang eh. Teka, pahiran naman natin. Tama po yan. Pag may nakikita po kayong mga parang maraming salamat sa nagpaalala na medyo malabo yung ating screen. Pinahiran ko na. Luminaw ba? Luminaw? Yan. Maraming salamat. Paalala nyo na kasi sa sobrang labo po na mata ko, akala ko malabo lang yung salamin. Nakita ko nga na medyo malabo-labo ng konti. Akala ko salamin ko lang. Okay. Balik na po tayo sa mga inampalan. Saan na tayo nagtapos? Dito tapos na tayo eto na po tayo kay BP Sara. Alam po ninyo ang pinaglalaban po ni BP Sara ngayon. Mag-likes lang po tayo Okay. Ang pinaglalaban po ni BP Sara ng kampo ni BP Sara na dapat hindi po nakakasuhan ng kasong kriminal ang isang impeachable official. Kaya nga po impeachable Nakalagay po sa Constitution ganito, no? Ang impeachable official, pwede lang po siyang matanggal sa pwesto kung, ito po pagkaintindi ko bilang impeachable official, ang tanging paraan para mawala sa pwesto yung impeachable official ay through impeachment. Hindi siya po pwedeng hindi idaan sa impeachment. Kaya nga po yung presidente, bago mo makasuhan, i-impeach mo muna. Malinaw po yun. Bawal pong kasuhan yung presidente kahit na anong kaso. Kinakailangan mo muna i-impeach. Yung silent po yung law. Hindi po nila nalinaw kasi hindi po nila naisip na darating po ang panahon na i-impeach yung vice president. Darating po yung panahon na 2-5 po ang kaso sa vice president. Alam po ninyo, kaya nga po sinabi na impeachable sila, hindi sila pwedeng matanggal sa pwesto kung sila po ay hindi idadaan sa impeachment. Pag nakulong po yung isang tao, isa po sa penalty ng pagkakakulong, tatanggalin siya pag napatunayan nagkasala, kasong kriminal, may pagkakakulong, tatanggalin po siya automatic pag siya po ay nahatulan na guilty. Tatanggalin po siya sa kanyang posisyon sa gobyerno. Di malalabag na po. Kaya nga po, ang compromise po dyan, pwede lang po, nakalimutan ko na kung kanino ko na sagap to Basta isa sa mga retired Chief Justice, pwede mo lang sampahan ng kaso ang isang impeachable official ng hindi kriminal. Yung walang pagkakulong, yung multa lang. Bakit? Kasi po nakalagay sa Constitution, impeachable officials ay matatanggal mo lang sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, kung ang parusa po ng isang criminal case ay pagkakatanggal sa pwesto, kasi po pag kayo po ay guilty sa kasong kriminal, bukod po sa makukulong kayo,
tatanggalin kayo sa pwesto. Bakit, para saan pa yung impeachment? Di po ba? Bakit po inisa-isa na etong mga taong to ay idadaan mo sa impeachment bago mo siya matanggal sa pwesto? Pwede mo palang kasuhan at ang parusa sa kaso na yan ay pagkatanggal sa pwesto, pwede na siyang hindi idaan sa impeachment. Kung po pwede po yun. Yun nga po yung katwiran kung bakit hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal ang mga impeachable officials. At lahat po to, ang mangyayari po niyan, dahil matataas po silang opisyal, dapat hindi po sila inaabala sa mga ganyan. Importante po eh. Wala na pong gagawin tong, kunwari kinasuha, ang hilig po magkaso nitong gobyerno na to eh. Tignan nyo na lang sa 14, sa Brave 14. Ilan po ang nagkaso sa mga yan? Kinasuhan ni Trillanes, kinasuhan ng mga tulpo, kinasuhan ng kung sino-sino. Lahat na nabanggit nila, nagkakaso. Kita nyo po, mayat-maya po, mayat-maya nagpepiansa, mayat-maya umaatin ng hearing, mayat-maya. Mas marami pa pong atin nila ng hearing kaysa sa press conference nila eh. O halimbawa, kung po pwede pala yan, di pwede palang kasuhan ng kung sino-sino yung ombudsman. Di ba? Kasuhan yung mga Supreme Court Justices. Kaya po sila protektahan. Para hindi po sila basta-basta makasuhan ng kung sino-sino. Tignan nyo po, sa practice, siguro hindi pa naiisip yan. Hindi pa po yan naiisip ng gumawa ng saligang batas. Ngayon lang naman po 2-5 kung magsampa ng kaso. Eto lang pong gobyerno na to. Pati mga vlogger na may nasabi lang na kaso dito, kaso dun. May mga batcher na nga sa kaso, hindi na. Nung una nating narinig na may makukulong dahil sa mga sinabi nila, biglang-bigla pa tayo kay Ka Eric, di ba? Yung una pong si Ka Eric ay na, anong tawag doon? Yung pinakulong ng House, kinontempt. Di ba? Gulat tayo. Ba? Makukulong si Eric Celis, umatin lang ng hearing. O tapos mayat-maya may kinokontempt. Sumasagot yung tao. Alam niyo po yung mga nung araw, iko-contempt ka lang kung sinasadya mo, ayaw mo sumagot. Eto po sumasagot, hindi ko nagustuhan yung sagot mo. Para nagsisinungaling ka. Contempt. O tapos kaso, cyber libel. Napakarami. Pati si BP Sara, may kaso na sa impeachment, meron pang kaso, kadidismiss lang nung isa. May kaso na naman ngayon sa Quezon City. Kaya po pinauso yung impeachment. Baliktad po sila eh. Sa kanila, ang impeachment, ginamit nila para mabilis na matanggal sa pwesto. Nung sa tingin nila, hindi nila nakukumbinsi yung mga judges na sa tingin ng mga tao, teka muna, mukhang tagilid tayo, mukhang walang ebidensya. Sampahan na natin ang kaso sa korte. Hindi po, Kasi po, ang impeachable official, the only way na matatanggal mo sila ay sa pamamagitan ng impeachment. Kung ang kaso po ay may parusa na pagkatanggal sa pwesto, dapat hindi yan po pwede. Yung sinasabing pwedeng kasuhan dahil presidente lang po yung nakalagay na hindi pwedeng kasuhan. Pero hindi po criminal case. Hindi po yung makukulong sila. Hindi po yung matatanggal sila sa pwesto ang parusa. Kaya ang hiling po ng
kampo po ni BP Sara ay magkaroon po ng oral argument. Tama po yun. Magka-oral argument muna. Okay. Punta pa po tayo sa mga... Eto po, Marcos Jr. mag-endorso umano ng kandidatong magpapatuloy sa kanyang laban kontra korupsyon. Mr. President, di ko alam kung nagpapatawa kayo. Ano po ba yung sinasabi nyo laban kontra korupsyon? Alam nyo po, hindi po ina-announce yan na ako may laban kontra korupsyon. Pinapakita po yan. Si Tatay Digong po, ang alam ko pong may pronouncement siya, yung war on drugs. Yung mga war on corruption, kami na lang po nagsasabi nun. Pero ang meron siyang sinasabi na war on drugs lang. Pero sa totoo lang po, kitang-kita po natin yung war on corruption ni Tatay Digong. Di po niya kinakailangan mag-announce na ganito, anti-corruption ako, pinapractice niya po. O, kitang-kita po natin, yung mga nawala po yung mga laglag bala, no? Ano pa yung mga practice na biglang nawala? Nagbayad ng buwis yung mga oligarko. O, sila, legal corruption yung ginagawa ng mga oligarko eh. Hindi sila nagbabayad ng buwis dahil nalulusutan nila, nakalusot sila sa mga batas. Mr. President, sana hindi po salitaan lang. Dapat pinagmamalaki nyo, ito ang binubunga ng aming anti-corruption. Natukoy namin ang mastermind at nakakulong na ang mastermind ng pinakamalaking korupsyon. Hindi. Alam na ng lahat ng tao kung sinong mga mastermind. Ang mahirap, i-announce na, yan ba ang anti-corruption? Ngayon lang po, mga kapatid, noong araw, may isang lalabas na kakanta laban sa korupsyon. State witness. Ang tawag natin dyan, mga star witness, di ba? Tawag dyan mga star witness. Isa lang. Isa lang lumantad. Naalala ko nung araw, may mga nagkakapelikula pa eh. Yung sa Visconde Massacre, meron dun isang lumantad, yung babae. Nakalimutan ko na pangalan. Etong sa Napoles, meron lumantad, si Louis. Halos pa isa-isa lang eh. Dito, sa corruption po ng flood control, napakarami pong lumalantad. Nariyan po si Chavit Singson. Nagsasabi, ayan, si Jessica Alfaro. Nagsasabi po si Chavit Singson na ito ang mga mga palpak na proyekto sa Ilocos Norte, etc., etc. Meron po yung 18 Braves, meron po yung Sigutesa, nariyan po yung mga Diskaya. Ang dami pong lumalantad eh. Dati po, isa lang ang lumantad, mga whistleblower na tinatawag. Si Sandra Cam, di ba? Yan yung mga tao na yan eh. Dito po, sangkatutak na yung lumalantad. Ang nagpapakulong pa sa kanila, ang nagrereklamo pa sa kanila, yung mga tinuturo nila. Dapat itong lumalantad before, pag may lumantad, protektado kagad, witness protection program. Dito pag lumantad, kaso abutin mo eh. Wala po ako narinig na kinasuhan ng mga lumantad nun. Hindi kinasuhan si Jessica Alfaro, hindi kinasuhan si Louis, hindi kinasuhan yung iba pang mga lumantad na naglalantad ng mga katiwalian. May kinasuhan pala. Si Losada ba yun? Sa NCT. NCT deal. ZTE? Ano ba? NCT ba o ZTE? Basta yun.
Si Jun Losada, kinasuhan din. Pero alam niyo po yun, paisa-isa lang po, paisa-isa. Dito po sangkatutak po yung naglalantad. Wala pong gustong makinig yung mga ZTE deal. Di ba? May lalantad, tapos makakabuo po ng kaso buhat sa paglalantad niya. Nalulutas po yung mga problema. Dito po, sangkatutak po ang lumantad. Nariyan si Libiste. Pucha, lahat ng lumantad, kinasuhan eh. Lumantad si Libiste. Ngayon, ang kaso niya, yung mga tanim pokpok. Lumantad yung 18 soldiers, sangkatutak ang kaso nila. Lumantad yung Diskaya, kulong ang mga Diskaya. Nanawagan si sige, magsabi kayo ng mga katotohanan para kayo maging state witness. Yan, kaya pinaglalaban ni Marcoleta dahil po siya nag-aya nun eh. Ang dami po nilang naituturo. Talagang tinuturo po nila yung mga kasangkot. At itong mga to ay kasangkot. Sila po yung nagdi-deliver. Diskaya po. Sila po yung kontraktor. Pinaliwanag nila lahat paano yung rig bidding. Ang dami pong binulgar ng mga Diskaya. Yung wala pong binubulgar, yun po ang state witness. Natuklasan natin yung kunwari lang pala, alam na pala ng lahat kung sino po yung mananalo. Pero lumalahok pa rin yung iba dahil para hindi halata na alam na yung mananalo. Rig bidding. Saan po natin natuklasan yan? Kay Diskaya. Yung mga porsyento kay Diskaya. Ang dami natin natuklasan na katiwalayan. Kaya dahil dyan, si Diskaya ay nakakulong. Baliktad eh. Yung mga naglalantad, yung mga contractor po na hindi po nagsalita, hindi po sila naglantad ng kahit na tumahimik po. Walang mga kaso. Hindi sila nakakulong. Recently, yung gumawa po sa EDSA, hindi ba nakakatawa? Nire-repair yung nag-repair. Nabasa ko lang, tawa ako ng tawa eh. Hindi po ba nakakatawa yan? Nire-repair yung nire-repair yung trabaho ng nag-repair sa EDSA. Nire-repair na po yung trabaho na nag-repair sa EDSA. Tapos, sila pa rin yung nakakontrata hanggang sa, alam niyo po, fantastic talaga dito eh. Magagalit-galitan si Dizon. PI, bakit bako-bako agad? Kaya, eto gagawin natin. Ipapagawa natin yan sa gumawa. Pero hindi na tayo magbabayad. Hindi po ganun ang gusto naming katarungan. Ang katarungan po, tanggalin nyo, suspindihin yung gumawa ng nag-repair sa EDSA na sira agad. Bakit daw sira agad? Alam nyo kasi asfalto, si Vince Dizon pa nangatwiran. Alam nyo kasi yung asfalto, pag naulanan, rumurupok. Puta, rumurupok daw yung hindi ganito, parang madaling masira. Bakit nyo lalagyan ng asfaltong madaling masira? Anak ng pupa, bawal maulanan. EDSA. Dapat inunan nyo muna. Ganito dapat binsang ginawa mo. Dapat inunan nyo muna, bago nyo ipagawa yan, gumawa muna kayo ng batas, bawal umulan sa EDSA. Bago nyo ni-repair. Para hindi pupunta yung ulan doon. Anong klaseng paliwanag yan,
Vince Dizon na yung aspalto kasi naknang po pa. Naglolokohan tayo eh. Hindi ba aspalto yung NLEX at SLEX? May semento yan. Pinatungan ng aspalto. Balik tayo dito. Alam mo, Mr. President, kung ikaw bilib na bilib ka sa anti-corruption, asan po ang prueba na may anti-corruption kayo? 4 na taon na kayo eh. Alam nyo nung kay Tatay Digong, araw pa lang si Tatay Digong nahinto na yung lintik na paglalaglag ng bala. May resulta po dapat. Parang ngayon, parang may premyo pa eh. May problema na nga tayo. Ang pinaka-biggest corruption na nga natin na tinatawag, itong flood control. Ngayon, meron pa, babudgetan nyo na naman yung flood control ng 107 billion. O ano po sabi ni sino ba yung nagsabi nun? Ayan, si Panelo, ano sabi ni Panelo? Ang nakikita ko dyan sa 107 billion flood control funds, mayroon na naman silang pagnanakawan. Kita nyo po, sana nakikinig kasi kayo sa mga tao, hindi yung baliwala sa inyo lahat. Saan kayo nakakita? Hindi nyo pa nga nakita yung problema sa flood control. Kung yung flood control ba ay talagang nakakabawas ng baho o hindi, pupunduhan nyo na naman. Sikat na sikat tayo sa buong mundo ngayon. Fantastic. Bumabaha ng basura. Asan na po yung mga dilawan na ang lakas pong bumanat sa Dolomite? Dating basurahan, naging pasyalan. Ayan po ang Dolomite. Sabi nyo, punong-puno na pag-aaksaya, etc. Ngayon, nasan kayo nung yung basura yung wala di ba? Hindi nyo babanatan eh. Ito po, may sumagot po kasi parang clueless na rin po si MMDA General Manager Torre. Sabi po ni Torre, mga kababayan, ano ang konkretong solusyon ninyo sa basura? Makikinig ako. Ito po, may solusyon po si Retired General Orlando De Leon. Kung totoo man to Nick, Nick si General Torre. Kung totoo man to Nick, may 2 recommendations lang ako para masolusyonan ng basura. Una, gawin mong aid yung Brave 14 at umpisahan mong bawiin yung mga basurang diniliver nila sa mga bahay at lugar ng mga magnanakaw. Ikalawa, gamitin yung basurang nasa maleta para malinis ang basurang nasa ilog at kalsada. Yan po. Maraming salamat po, Retired Brigadier General Rolando De Leon, sa iyong magandang payo. Ayan. Ngayon, patulan natin si BBM. Ito kasi sabi niya, Marcos Jr. to endorse 2028 presidential candidate who will continue his anti-corruption drive. Magpapatuloy daw ng anti-corruption drive. Alam niyo, Mr. President, ako na po magsasuggest sa inyo kung sino i-endorse nyo kasi wala pa raw siyang pangangalanan dahil malayo pa naman daw. Ako na po, kung gusto nyo talaga na susundan kayo, yung talagang susunod, kahit na ano pong gawin ninyo, susunod. Si ano po yan, si Auntie Claire tsaka si Matibag. Di ba? Kasi kahit na anong gawin nyo, susunod sa inyo yan. Si Auntie Claire ang president, si Matibag ang vice president. Kaya lang, winnable ba yun? Hindi, di ba? O yung pinakamalakas nyo na. Yung pinakamalakas ng pwede nyong endorso, si Leni Robredo at saka si Rapi Tulfo.
Para naman may laban-laban si VP Sara at saka si Senator Marcoleta or VP Sara at Senator Bongo or VP Sara at Senator Robin Padilla. Yun na po. Mamili na kayo dyan sa dalawang tandem nyo. Kaya lang, hindi kayo sigurado kay Lenny. Dahil nung 2022, ang tawag sa inyo niyan, sinungaling, di ba? Hindi kayo nagpapakita. Biglang binigyan nyo lang ng 500 million, goods na kayo. Ibig sabihin, baliktari niya, Mr. Baka umuo yan. Pag nanalo yan, putya. Anti-corruption ba? Sige, unahin namin kayong pamilya Marcos. Bagamat malabo mangyari kasi hindi nila tatalunin si VP Sara. Pero napaka-ironic, no? Di ba? Yung i-endorso ni Marcos, halimbawa, sila pala habulin. kunwari natalo si VP, nanalo si Lenny, halimbawa. In-endorso ni Marcos. Tapos siya habulin. Alam mo yung mga dilawan ganyan. Tandaan nyo, ang paniniwala nila, unahin lang yung mga Duterte kasi Duterte, pero isusunod yung Marcos. Napakahirap niyan. Yan ang katambal mo yung mga yan, napakahirap. Lalo na yung mga tulpo. Pag hindi popular nakabata yan sa, ano tawag doon? Viral. Virality yan, pinahiral ng mga yan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, magbigay ng